po ang Pangulo at kailangan tumugon po lahat ang ahensyang involved dito at concerned agencies. At alam po natin na ang pondo po sa ngayon ay sapat pa para sa pagsasagawa po ng pagligtas at pag-rescue at para po maibsan ang impact ng nangyaring sakuna nitong araw na to. All-out response ang utos ng Pangulo matapos yanigin ng lindol ang Mindanao. Agad niyang pinakilo sa mga ahensya para matulungan ang mga biktima. Nangyari ang trahedya sa gitna ng ingay sa politika. Ang dalawang paksyon sa Senado, may pag-asa pa bang magkasundo? Magandang gabi, ako si Willard Cheng. Napapanood tayo sa Free TV Channel 31 at sa Sky Direct. At ako si Corina Sanchez Rojas. Simulan na natin ang agenda. Death toll sa lindol sa Mindanao tumataas pa. Kabi-kabilang pinsala na itala. The biggest cover-up daw, pagdinig ng Gatchalian Block sa flood control scandal, pinuna ni Senador Alan Peter Cayetano. 18 Maleta Boys, inisnab din ang hearing ng Gatchalian Block. Akusasyon kay Senador Loren Legarda, binawi. Huwag pa victim, Malacanang may hirit kay Senador Alan Peter Cayetano. Term sharing sa Senado, hindi pabor sa palasyo. Curly Discaya inaresto na. Tinaguri ang flood control king, bakit kaya may arm cast? World number 33 na. Alex Ayala umakyat sa WTA rankings matapos magkampiyon sa Birmingham Open. At Linda Walker in Manila. Trending Chinese actress Zhang Yingfei pinagkaguluhan sa NAIA. Niyanig ng malakas na lindol ang malaking bahagi ng Mindanao. Ito'y tumama sa gitna ng pagbubukas ng klase pa naman ngayong araw. Ang detalye sa agenda report ni Edith Isidro ng Abante. Nasa 345 ka mga public schools at 99 ka mga private schools ang nagbukas ng mga klase ngayong araw sa buong Davao Region. Pero ito ang sumalubong sa DepEd Mahayahay Elementary School sa Malita, Davao Occidental. Tumama ang magnitude 7.8 na lindol habang nagsagawa ng flag raising ceremony pasado alas 7:30 ng umaga. Randam na randam ang pagyanig kaya naman agad na nadak, cover and hold ang mga guro at estudyante. Wala namang naiulat na nasaktan. Nailikas sila ng maayos habang kansilado na ang klase. Sa Davao City naman nasira ang ilang mga establishmento. Gumuho pati ang hindi pa natatapos na gusali sa Maikulan area. Nasira rin ang ilang mga paralan sa Davao Oriental. Napinsala at nagkaroon din ng mga bitak ang bahagi ng National Highway sa San Felipe, Tantangan, South Cotabato. Nasa midsalip sa Zamboanga del Sur si DSWD Secretary Rix Gatchalian nang maganap ang lindol. Tulad ng lahat ng direktiba ng ating Pangulo, hindi kami nag-aantay na may sakuna bago tayo mag-prepare for certain bonds. Right now, sa buong Mindanao, 1.1 million na family food packs ang nakakalat sa ating mga regional warehouses. As we speak right now, around 110,000 load ay natatagpuan sa Region 12 ng warehouse. Meron pa tayo sa Region 11. So, Mindanao-wise, we're ready to respond. Tiniyak ng kalihim na hindi kukulangin ang relief assistance ng gobyerno. Kahit pa abutin ng ilang araw
ang recovery at rehabilitation process sa mga apektadong lugar. Ang direct instruction ng Pangulo is to make sure na yung mga nasa evacuation center at mga apektadong pamilya ay natutulungan natin immediately for relief. Mula sa Zamboanga del Sur, agad nagpunta sa General Santos City at Sarangani si Secretary Gatchalian para alamin ang lagay ng mga naapektuhan ng lindol. Nakipag-ugnayan na rin siya sa mga LGU para sa karagdagang tulong. Para sa agenda, Edith Isidro, Abante, Davao. Samantala, isang branch ng sikat na fast food chain ang gumuho dahil sa lindol sa Mindanao. Caught on cam ang insidente sa General Santos City kung saan nadamay ang himpilan ng isang local radio station. Agad nagsagawa ng response operations ang mga otoridad. Hindi pa malinaw sa ngayon kung may naitalang casualty sa pagguho. Ramdam din ang malakas na pagyanig sa Pagadian City, Zamboanga del Sur, kung saan libu-libong residente ang lumikas. Ang detalye sa agenda report ni RJ Rosalado. Napuno ng mga residente ang covered court nito sa Barangay Gatas, Pagadian City, Zamboanga del Sur. Dito nagsilikas ang halos 4,000 residente matapos sinigin ng 7.8 magnitude quake ang Sarangani. Karamihan sa mga nagsilikas ay mula sa mga coastal barangay ng lungsod. Nakita na mo ang dagat, minghunas dayon ng diretso bitaw og kanang dako ang tubig din ang unas mo mohubas siya mo taob ana ba. Sumoton diretso migbakwet ba wa may mga dala. Bitbit naman ng ilang evacuees ang kanilang mga anak. Ang iba naman ay sa tabi na lang ng daan pumiling kumain. Takot pa kasi silang umuwi ng kanilang bahay dahil sa banta ng tsunami. Lami kabalo. Kay dili naman na paulion ng mga tao. Agad naman tumugo ng LGU sa mga pangangailangan ng mga evacuee. Mananatili muna sa evacuation center ang mga nagsilikas na pamilya sa Pagadian City habang patuloy ang sinasagawang monitoring sa sea level condition sa mga coastal barangay. Para sa agenda, RJ Rosalado, Billionaire News Channel, Pagadian City. All-out response ang utos si PBBM sa gobyerno matapos tamaan ng malakas na lindol ang Mindanao. Yan ang agenda report ni Ivy Reyes. Habang on highest alert ang NDRRMC, Office of Civil Defense at Philippine Red Cross, isang whole-of-government approach ang iniutos ni PBBM kaugnay ng 7.8 magnitude quake sa Mindanao. Nag-utos na po ang Pangulo at kailangan tumugon po lahat ang ahensyang involved dito at concerned agencies. At alam po natin na ang pondo po sa ngayon ay sapat pa para sa pagsasagawa po ng pagligtas at pag-rescue at para po maibsan ang impact ng nangyaring sakuna nitong araw na to. Nasa ground zero na raw ang mga ahensya tulad ng DSWD, DepEd at DOH habang ang DPWH ay mag-iinspeksyon ng mga nasirang daan at tulay. Nananawagan din ng Pangulo sa mga residente na seryosohin ang banta ng tsunami. Ayon kasi sa OCD, higit 100 na ang aftershocks na naramdaman sa Mindanao matapos gumalaw ang Cotabato Trench. Ang Budget Department naman, tiniyak na sapat ang quick response funds ng gobyerno para sa relief operations. On standby daw ang ahensya para sa replenishment requests ng mga departamento para sa unimpeded assistance sa mga apektadong komunidad. Para sa agenda, Ivy Reyes, Billionaire News Channel. Sa huling tala ng Office of Civil Defense, umabot na sa 19 ang naiulat na namatay sa lindol sa Mindanao. Higit 100 naman ang sugatan. Narito ang agenda report ni Joan Manalo, live nag-uulat mula sa OCD sa Camp Aguinaldo. Joan, ano na ang latest mula dyan? Corina, 19 na nga ang nasawi mula sa magnitude 7.8 na lindol na tumama sa Mindanao. That is as of 3 p.m. Sarangani ang epicenter ng lindol at naramdaman ito sa mga karatig na lugar, kabilang na nga ang Davao Region at iba pang mga lalawigan sa Sorsogon. Ayon sa tala ng Office of the Civil Defense, 16 sa mga nasawi ay mula sa Sorsogon. 3 naman ang galing sa Davao Region. Ang mga datos na ito for verification and validation around ng Management of the Dead and Missing Cluster ng OCD. We are trying to get the information if some of these ay meron din kasing naiulat na galing sa dahil sa landslide.
Diba? So karamihan doon ay mga dahil sa rubbles and then yung iba po ay sa landslides. Kunin lang namin yung detalyeng yun. No? 134 naman ang naitalang sugatan dahil sa lindol at umakyat na nga sa 12 ang naiulat na nawawala. Tinatayang nasa 10,000 individual naman ang sinailalim na sa preventive evacuation o maagang paglikas mula sa mga apektadong lugar, habang nasa 700 pamilya naman ang nananatiling apektado ng nangyaring lindol. Dahil sa nangyaring pagyanig, una nang itinaas ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology of PHIVOLCS ang tsunami warning sa ilang bahagi ng Mindanao, kabilang mga baybayin ng Sarangani, Davao Occidental, Tawi-Tawi, Sulu, Basilan, Zamboanga del Sur, Zamboanga de Sibugay, Sultan Kudarat at South Cotabato provinces. Pero ibinaba rin ito pasado 3:00 ng hapon. Sa impormasyong ibinahagi ng PHIVOLCS, sinabi nito na bumaba na ang naobserbahang wave heights sa mga naturang baybayin at hindi na raw ito nakapipinsala. Patuloy naman nagpapaalala ang OCD sa mga apektadong residente na manatiling nakabantay at nakaalerto sa abiso ng mga lokal na otoridad at maging mapagmasid na rin dahil maaari pang mangyari ang mga susunod na aftershock. Huwag din muna anyang babalik sa mga apektadong gusali at pamamahay hanggang sa walang abiso mula sa safety officers. Sa ngayon naman ay naka-full red alert na ang kabuuang disaster response ng bansa habang patuloy anya ang assessment and rescue operations na OCD, katuwang pa ang iba't ibang mga ahensya ng gobyerno at maging ang mga lokal na pamahalaan. Balik sa iyo, Corina. So, sumabay sa pagbubukas ng klase itong lindol sa Mindanao. So, kumusta naman dyan, Joe, ng mga estudyante sa mga apektadong lugar? Actually, Corina, nag-update na rin ang DepEd kung ilan yung mga mag-aaral na apektado ng nasabing lindol. At ayon kay Secretary Sonny Angara mismo, ay nasa 128 na guro at personnel ang apektado at nasa 3.2 milyon na mga mag-aaral mula sa iba't ibang rehiyon sa Mindanao ang naapektuhan ng nasabing lindol. Corina. Maraming salamat, Joan Manalo, nagulat ng live mula sa Mindanao. Dumating sa Senado ang tinaguriang 18 Maleta Boys. Pero imbis na dumalo sa meeting ng Blue Ribbon Committee ni Senador Erwin Tulfo, media ang kanilang hinarap. Narito ang agenda report ni Hannah T. live mula sa Senado. Hannah, ang buong pag-akala ko, didiretso na sila doon sa Blue Ribbon Committee ni Senador Win Gatchalian. Sino-sino lang ang sumipot sa kanyang pagdinig? Corina, NBI, DOJ, Ombudsman at iba pang mga opisyalis ng gobyerno ang sumipot sa Blue Ribbon meeting ngayong araw. Kung may showdown sa liderato ng Senado, meron din sa liderato ng Senate Blue Ribbon Committee na nag-iimbestiga sa flood control scandal at hindi nga sumipot ang 18 Maleta Boys sa nangyaring consultative meeting na pinangunahan ni Senator Erwin Tulfo. Drama kung ituring ni Acting Senate President Win Gatchalian ang pagsulpot ng 18 Maleta Boys sa Senado. Pero hindi naman para sumipot sa Blue Ribbon Committee meeting ngayong araw. Yan ay dahil sa harip na pumasok sa Senate plenary, kung saan naghihintay ang komite, umakyat sila sa opisina ni Senator Robin Padilla para magpa-press conference. Nandito na sila eh. Sana pumunta na lang sila dito. Why all the drama of pupunta pa doon, may press con. Nandito na sila. This is the best venue to tell the truth. Unang sinabi ng legal counsel ng Maleta Boys na si Attorney Levito Baligod na dapat mag-inhibit si bagong Blue Ribbon Committee Chair Erwin Tulfo sakaling umusad na ulit ang investigasyon sa flood control scandal. Sabi kasi ng Maleta Boys, isa raw si Tulfo sa mga nakatanggap umano ng maletang may pera, bagay na itinanggi na ng senador at sasampahan niya ng kaso ang grupo. Definitely, yung sinasabi lang mag-inhibit, definitely mag-inhibit ako. Plano ko nga sana kaso mga meeting pa lang ito eh. Pag sa hearing proper, I will announce, I will inhibit, I will give the floor to the Vice Chair. Or magtatayo kami ng subcommittee, kaya pag-uusapan din sa floor na let Senator Kiko to handle it. Itong flood control. Unang iginiit ni Tulfo na tila selective ang 18 Maleta Boys sa naging mga akusasyon.
Kasama kasi sa kanilang naunang affidavit ang pagpapadala rin ng maleta kina Senators Loren Legarda at Mark Villar. Pero hindi ito inilantad sa naunang pagtitipon ng grupo nitong nakaraang linggo. Base sa affidavit, naghatid daw ang ilan sa Maleta Boys ng 2 medium-sized maleta sa 40 Cambridge Street sa North Forbes Park. Pero binawi rin ito agad ng abogado nila kanina. Ang tangi lang daw nilang nakita ay ang boss nilang si dating Congressman Zaldico na pumasok sa property na iniuugnay kay Legarda. So ang maalala namin sir, with due respect, pasensya na sabi, wala kaming nakitang maleta na nakapasok doon sa gate. Kasi nung ibinaba namin ay biglang lumabas din si Zaldico. Pero nanindigan ang kampo ng 18 Maleta Boys na totoo ang paghatid ng umano'y 7 medium-sized maleta kay Villar noong 2022 sa bahay umano nito sa Portofino South sa Las Piñas. Tugon ni NBI Director Melvin Matibag, kailangan talagang suriin kung wasto ang salaysay ng 18 Maleta Boys. Inconsistent talaga, di ba? Kasi hindi naman pwedeng magbago yung kwento mo mula simula. Dapat hanggang sa dulo, yun yung kwento. So, dapat adyan sila para matest yung affidavit nila kung stand the test na may nagtatanong na iba yung direksyon, di ba? Bagamat pinatawag ang grupo, pasado alas 12 ng tanghali, tinapos na agad ang consultative meeting na pinangunahan ni Tulfo dahil kailangang tutukan ang mga pangangailangan ng mga biktima ng lindol sa Mindanao. Makakapag-antay naman ito, di babalikan natin sila, then imbitahan natin ulit sila. Balak daw ng Gatchalian Block na bumisita sa rehiyon. Corina, nag-propose ng agreement ang kampo ni Senator Alan Peter Cayetano na mag-share ng signing powers at administrative control over the Senate with SP or acting SP Win Gatchalian sa gitna yan ng leadership dispute. Yan ay para hindi raw maapektuhan ang operasyon ng Senado at maging ang paparating na impeachment trial ni VP Sara. Pero dahil ayaw umano ng kampo ni Gatchalian, nananatiling hati ang Senado. So, apparently, because ayaw nila pumayag, 2 Senado natin ngayon. You have the Senate of the Philippines and you have the Senate of Malacanang. No? So, yung Senate of Malacanang had the hearing kanina and you have 2 Blue Ribbons Committee. Yung isa ay Committee de Absuelto na ang kanyang main work is paano i-absuelto yung mga high officials ng ating bansa at yung isa naman na Seeking the Truth. Kailangan daw mabigyan ng pagkakataon ang 18 Maleta Boys para makapag-disclose pa umano ng mga ebidensya at kailangang pagdesisyonan ng taong bayan kung paano ang direksyong tatahakin ng flood control scandal. So as a nation, we have to decide whether the Senate will be under the thumb of Malacanang. And now that it is very clear to us that the biggest ever corruption scandal is the flood control scandal, if it's acceptable to us that we witnessed this morning the biggest cover-up committee hearing of our generation. Corina, sa ngayon, hindi pa kinukumpirma ng kampo ni Gatchalian kung totoo nga na tumanggi sila doon sa ginawang offer or proposal nitong Cayetano Camp. Pero una nang sinabi ni Gatchalian kanina na bukas naman daw silang makipagtrabaho kanino man. Corina. Bukas silang magtrabaho kanino man pero hindi sila sumasang-ayon sa panukala ni Senador Alan Peter Cayetano sa pirmahan. Corina, so far wala pang opisyal na tugon itong si Senator Win Gatchalian pagdating doon sa naging proposal dahil ang naitanong pa lang natin sa kanya kanina ay kung magkakaroon ba sila ng pagpupulong nitong Cayetano Camp dahil nga sa ongoing leadership dispute. So far yan yung inaantay natin kung tuloy ba itong sinasabing agreement sa pagitan ng dalawang kampo at so far nanggagaling pa lang kasi kay Senator Alan Peter Cayetano yung sinasabi na tutol daw itong Gatchalian Camp. Corina. So Hana, marami ang mga haka-haka na baka daw mayroon pang 1 o 2 pa na tatalon mula sa Cayetano Block papunta ng
Gatchalian Bloc. Solid pa ba itong grupo ni na Senator Cayetano? Sino ang absent today? Corina, pagdating sa attendance ng Cayetano Bloc ngayong araw, walang sumulpot today dito sa Senate premises maliban kina Senator Robin Padilla at si Senator Alan Peter Cayetano nga. At nakailang sabi na rin ang mga informant ng BNC na posible ngang nasa 2 hanggang 3 senador mula sa Cayetano Bloc ang maaaring lumipat sa Gatchalian Camp. Pero sa ngayon, wala pang opisyal na impormasyon kung matutuloy yan, lalo na kung magkakaroon ng special session at kung magbabalik session man sa Hulyo. So far, Corina, ang nakita natin, pagdating naman sa Gatchalian Bloc ay halos lahat ay present doon sa nangyaring Senate Blue Ribbon Committee meeting kanina. Balik sa'yo, Corina. Hana, huli na lang, ang ibig bang sabihin nito, kung may 2 tayong Senado sa ngayon, ay magkakaroon din ng 2 impeachment trial? Corina, that is actually an interesting question, pero so far, naninindigan itong Cayetano Camp na pagdating sa impeachment proceedings, dapat hindi maantala yung magyayaring posibleng trial paparating na nakaset sa July 6, and this week magsisimula na rin yung pre-trial na proseso pagdating sa paglilitis kay VP Sara. So far, yan pa lang yung official information that we have received, at kaya nga humantong doon sa proposal ng Cayetano Camp na magkaroon na lang ng agreement na merong 2 signatories pagdating sa operations ng Senado nang hindi raw nako-compromise yung kani-kanilang mga prinsipyo. Yan yung aantabayanan natin this week hanggang sa susunod na buwan. Balik sa'yo, Corina. Maraming salamat, Hana T. Nag-uulat ng live mula sa Senado. Wala raw aatrasang investigasyon ang Maleta Boys kaugnay ng flood control scandal. Bukod sa kanila, may 14 pa raw silang kasamahan na handang tumistigo. Ang detalye sa agenda report ni Dexter Ganibe ng Abante. Kasama si Atty. Levito Baligod na kanilang legal counsel, dumating ang 18 Maleta Boys sa Senado bago mag-alas 10 ng umaga ngayong Lunes. Pero hindi agad sila nakakyat sa second floor ng Senado kung saan naroon ang Blue Ribbon Committee Consultative and Organizational Meeting sa pangunguna ni Senator Erwin Tulfo bilang bagong chairperson ng komite. Kaya si Senador Robin Padilla na ang bumaba para akuing guest niya ang grupo. Pagka sinabi po din natin na mga bayado, sasama ko. Matapos maiproseso ang kanilang online booking bilang bisita ni Padilla, umakyat na sila sa opisina ng senador kung saan sinagot ni Atty. Baligod ang mga katanungan ng media. Aminado si Baligod na riyan ang panganib na makontempt sila ng Senado sa oras na humarap. Ngayon pa nga lang, hindi pa kami nagpakita, sinabi na niya na nagsisinungaling kayo. At kung sinabi niyo nagsisinungaling kami, ano po ang consequence nun? Pero gate ni Baligod, hindi aatras sa alinmang investigasyon ng paamahalaan ng 18. Katunayan na niya, nakaschedule na ang ilan sa kanila na humarap sa investigation panel ng Ombudsman simula sa Huwebes, June 11. Pag nagkaroon ng investigation, sabi ko, doon nyo ilalabas lahat ng gusto nyong sabihin. At true enough, nakatanggap ako ng imbitasyon sa Office of the Ombudsman. Una raw sa salang si Johnny Buduan. Sa June 15 naman sa salang si Anselmo Taberdo sa umaga, habang sa hapon si Belnard Tube. Umaga ng June 16 haharap si Christopher Esquivel, habang si Gil Navidad Jr. nakaschedule sa hapon. This meeting is now suspended until further notice. Bago pa magtanghali, nagsuspend na ang Blue Ribbon meeting. Kaya nang hinayang si Senador J.B. Ejercito dahil hindi man lang nakaharap ang 18 Maleta Boys. Huwag sila matakot sana. So ito yung pagkakataon sana para marinig yung panig nila. Kasi ang target naman natin to hindi para discredit sila. Ang target natin dito, malaman yung mga tunay na salarin sa flood control. Pero sabi ni Baligod, haharap pa rin sila kung maimbitahang muli. Katunayan na niya, may 14 pang mga kasamahan ng 18 na handang humarap sa investigasyon. Isusumite ni Baligod ang listahan ng 14 na karagdagang Maleta Boys kay Senador Padilla para maimbitahan sa susunod na pagdinig ng Cayetano Bloc. Para sa agenda, Dexter Ganibe, Abante. Mga basurero, kung tawagin ng Malacanang, ang tinaguriang Maleta Boys matapos silang idawit ang Pangulo sa flood control scandal.
May matalim na buwelta rin ang palasyo kay Senador Alan Peter Cayetano tungkol sa kaguluhan sa Senado. Nagbabalik si Ivy Reyes para sa detalye. Huwag pa victim. Yan ang pakiusap ng Malacanang kay Senator Alan Peter Cayetano matapos siyang sabihan si Senate President Pro Tempore Sherwin Gatchalian na huwag daw magpagamit sa Malacanang. Marami raw kasing naging biktima ang kaguluhan sa Senado. Una na riyan ang taong bayan na naniniwalaan niya sa integridad ng mataas na kapulungan. Biktima rin daw ang mga pamilya ng extrajudicial killing victims na naghihintay ng hustisya. At kung talagang involved ang palasyo sa mga kaganapan sa Senado, hindi raw mangyayari ang putukan noong May 13 at ang pagtakas ni Senator Ronald Bato de la Rosa. So, ang sinasabi ay mag-ingat sa Malacanang. Mas mag-ingat po ang taong bayan sa mga taong nagkukunwari at nagpapanggap na banal. Yusek, are you referring to Senator Alan Cayetano dun po sa sinabi niyo nagpapanggap na banal? Wala po tayong tinapatamaan sa lahat po ito. Kung tatamaan po siya, wala na po tayong magagawa ron. Hindi rin pabor ang Malacanang sa proposal ng Cayetano Bloc for an interim arrangement kung saan dalawa sila ni Senator Gatchalian na pipirma sa mga opisyal na transaksyon ng Senado habang pareho nilang kiniklaim ang Senate leadership. Muli, ang kinikilala ng ehekutibo ay si Senator Sherwin Gatchalian. Walang maidudulot sa ngayon ng ganitong klaseng arrangement. Baka mangyari na naman ang nangyari dati sa House of Representatives kung saan meron na silang term sharing agreement na hindi tinupad agad ni Senator Alan Cayetano. Matatanda ang noong 2019, inamin ni FPRRD na ayaw umanong i-honor ni Senator Cayetano ang term sharing agreement nila ni dating House Speaker Lord Alan Velasco. Nagbitiw din sa pwesto si Cayetano Oktubre noong 2020, ilang minuto matapos maluklok sa pwesto si Velasco. Sa pagkaladkad naman ng 18 Maleta Boys kay PBBM sa flood control kickbacks, umismid lang daw muli ang Pangulo dahil alam naman daw niya na walang katotohanan ang mga ito. At kung mga kargador ang bansag ng ilang mga senador sa Maleta Boys, mga basurero naman ang tawag sa kanila ng Malacanang. Para sa Agenda, Ivy Reyes, Billionaire News Channel. Labing-siyam na ang naiulat na namatay sa lindol sa Mindanao. Makakausap natin ngayon si Office of Civil Defense Chief Rafi Alejandro. Magandang gabi po sa inyo, Asek Alejandro. Yes, Corina, magandang gabi. Good evening po sa inyo. Sir, nagbago na po ba ang casualty count dito po sa lindol na nangyari dyan sa Mindanao? Oo, as of this 4 o'clock ngayong hapon, 19 pa rin ang reported na patay, pero meron na tayong 147 injured and 6 po ang missing na hinahanap ngayon. Yan po ang figures natin as of 4 o'clock ngayong hapon. So, kumusta na po ang rescue and relief operation sa ngayon? Opo, ongoing po. In fact, Corina, nandun ang ating mga senior officials to oversee yung ating mga search and rescue and even recovery, no? Doon sa area kasi tatlong lugar po ang tinututukan natin ngayon. We have Sarangani, General Santos City, and Davao Occidental. Kasi dito po tayo nagkatalaga ng may mga reported na mga patay and also yung mga damage facilities po. So may naitala ba tayong tsunami o baka may paparating pa? Opo, as of 3 o'clock this afternoon, nag-lift na po yung PHIVOLCS ng tsunami warning, no, na tinaas nila kaninang umaga. Meron pong mga tsunaming dumating doon sa area, sa Davao area, pero hindi naman ganun kalakas. But of course, tayo ay nasa side ng caution, kaya nag-issue po tayo ng mga tsunami warnings at wala naman pong reported casualty dito sa reported or na-report na tsunami. Mayroon pa po bang mga sumunod na aftershocks after the main earthquake? Opo.
Opo, marami po. As of kaninang hapon po, alas 4, almost 70 na po ang reported aftershocks ng 7-0? PHIVOLCS 7-0? after nung main shock nung umaga. 7-0 po. Ah, wow. Okay, so ito pong tsunami, maitanong ko lang po, pagkatapos po ng main earthquake at sinundan nga po ng 70 aftershocks, how long will it take before a tsunami can actually reach shore and cause damage? Opo, kanina po nung nag-briefing kami with PHIVOLCS, ang unang tsunami impact po ay within 5 minutes, no? After nung main shock ay 5 minutes na naramdaman na po doon sa area ng Sarangani. Kaya po matagal po tayong nag-lift ng tsunami warning kasi po hindi pa po nag-stabilize hanggang mga tanghali, hanggang mga alauna bago po na-lift yung tsunami warning. So kanina po 5 minutes ang assessment ng PHIVOLCS, dumating na po yung first wave doon sa area ng Sarangani. Pero sabi po ninyo, maaaring may dumating pa na tsunami. Kailan po mawawala yung peligro o panganib ng isa pang tsunami? Opo, as of 3 p.m. po, na-lift na po yung tsunami warning. So wala na po tayong panganib as far as tsunami is concerned po. Okay. Sir, how many major structures ang gumuho? Oo, so far no, as of kanina halos meron po tayong reported na umaabot po na halos 1,000 infrastructure or facilities ito, kasama na po mga bahay na nai-report initially, no? But ito po ongoing po ang rapid damage assessment kasi ang those heavily affected po or maraming damage na nai-report ay General Santos dito sa Sarangani and sa Davao Occidental po. At ito pong mga taong nawawala or missing, we are presuming they are under the rubble? Ganun po ba? Opo. Yan po ang report sa atin, mostly dito from General Santos. So kung ano ko lang yung damage sa infrastructure po, meron po tayong mga 16 roads, 7 bridges, and 117 government buildings, and 318 houses po ang initially na-report sa atin ngayong hapon. But sabi ko nga, ongoing po yung ating rapid damage and needs assessment. Maraming salamat po sa inyong oras and God bless, Godspeed, OCD Chief ASEC Rafi Alejandro. Maraming salamat din po, Corina, at magandang hapon po. Libo-libong estudyante back to school na. At Global Airlines nahaharap daw sa severe cost crisis. Susunod yan sa agenda. Executive Optical for expert eye care, state-of-the-art facilities, affordable eyewear. Order more! EO Executive Optical, love your eyes. From the life beneath its waves to the future it sustains, one ocean connects us all. Let's protect the waters that protect us. World Ocean Day. Billionario News Channel. Traffic check muna tayo ngayong Lunes sa EDSA Guadalupe. Gapang ang mga sasakyan
Sa northbound lane, mabilis naman ang southbound lane. Vacation is over. Libo-libong estudyante na ang nagbalik eskwela ngayong araw. At yan ang agenda report ni Charmaine Abong ng Abante. Libo-libong mag-aaral sa Barangay Batasan Hills, Quezon City ang muling bumalik sa kanilang mga classroom sa pagbubukas ng klase ngayong araw. Sa President Corazon Aquino Elementary School, tinatayang aabot sa mahigit 8,500 na estudyante mula kinder hanggang grade 6 ang papasok ngayong taon. Mayroon itong aabot sa 112 na classroom. Bilang isa sa mga paaralang marami ang populasyon, ipinatutupad ang morning at afternoon shift. Sa Batasan Hills National High School naman, nagsimula na rin ang pagpapatupad ng blended learning. Sa ilalim nito, 3 araw lang papasok sa paaralan ng mga estudyante at 2 araw ang ilalaan para sa online classes. Umaabot sa 15,000 ang naka-enroll sa Batasan Hills National High School na mayroong 105 classrooms. Ipinatutupad din dito ang 2 shift ng klase. Mula 5:40 ng umaga hanggang tanghali ang morning shift. Mula tanghali hanggang 7 ng gabi naman ang afternoon shift. Parehong tiniyak ng mga pamunuan ng 2 paaralan na handa ang mga guro para sa pagpapatupad ng bagong 3-term academic calendar matapos ang training at orientation noong bakasyon. After ng week na to, umpisa na po yung instructional block na inaabot ng 60 to 65 days na kung saan ito ay wala pong disruption of klase. Tutok na tutok po yung teacher sa pagtuturo, ganon din yung mga bata. Patuloy pa rin ang pagtanggap ng late enrollees sa mga paaralan. Sanipwersa naman ang mga traffic enforcer ng QC-LGU at Batasan Police Station 6 para tiyaking ligtas, maayos at mapayapa ang pagbubukas ng klase sa lugar. Para sa agenda, Charmaine Abong, Abante. Umiiyak at ayaw magpaiwan. Kung ganyan ang sitwasyon ng inyong anak ngayong pasukan, posibleng di lang ito normal na sumpong, kundi separation anxiety. Paano ba ito may iwasan? Alamin natin sa agenda report ni Pierre Pastor. Separation anxiety o SEPANCS, isang kondisyon kung saan nakararamdam ng matinding pagkabalisa o lungkot kapag hihiwalay sa isang mahalagang tao, alagang hayop, lugar o sitwasyon na nakasanayan. Madalas itong makita sa mga unang araw ng pasukan sa mga mas maliliit na bata. Nakakapit kay mommy at ayaw pa iwan. 4.1% of children worldwide ay dumaranas ng SEPANCS. Naiba kasi ang schedule, tapos naiba yung mga activities ng mga kabataan and there are expectations, no? May mga tinatawag tayo na mga fina-follow na rules, whereas kung sa bahay lang, of course, play lang sila, they would feel na lost, no? Kasi wala ang kanilang nanay or tatay. Ang separation na to ay dahil hindi nila nakikita physically, no? Ang kanilang caregivers, and at the same time may strangers, no, sa paligid. Nagki-create siya ng fear, nagki-create siya ng nasaan ang nanay ko, nasaan ang tatay ko, baka may masamang mangyari sa akin, no? Baka awayin ako ng mga bata or baka mawala ako. So these are natural actually na mga fears ng mga kabataan. Nawawala din naman daw ito matapos ng ilang araw, lalo kapag binibigyan ng assurance ang bata mula sa mga magulang at tagapag-alaga. Pero mainam daw na i-orient ang mga bata ilang linggo bago ang pasukan. Kailangan initially nagpe-preempta ng bata kung ano mangyari. So meaning to say, importante na for example, bibili ng mga school supplies, create that excitement in them na they will meet friends, no? At maganda din kung nakakapag-tour sila sa school bago pumunta para ma-acquaint sila, ito yung canteen, ito yung playroom. Sakaling tumagal ang separation anxiety ng ilang linggo at ayaw talagang pumasok ng bata sa school, maaring kumonsulta sa eksperto gaya ng psychiatrist o developmental pediatricians. Kapag adult naman ang tila may SEPANCS, dependence disorder na raw ang tawag. Binibigyan diin na may eksperto na ang separation anxiety sa bata ay maaring malampasan sa pamamagitan ng tamang suporta, pag-unawa at kung kinakailangan, profesional na gamutan. Mahalagang matukoy ng maaga ang mga sintomas para maiwasan ang paglala.
Para sa Agenda, Pierre Pastor, Billionaire News Channel. Manifestation lang ang sagot ng House Prosecution Team sa sagot ni VP Sara sa writ of summons ng Senado. Pero may babala sila sa mga nagbabangayan sa mataas na kapulungan. Ang detalye sa agenda report ni Isaiah Mirafuentes ng Abante. Magagalit ang mga tao. Yun ang klaro. Because the survey already shows the super majority of the Filipino people who are waiting for this trial, no? Yan ang pananaw ng House Prosecution Team sakaling hindi aksyonan agad ng Senado ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Aminado kasi ang mga House Prosecutor na posible itong maantala dahil sa samot-saring issue na kinaharap ng Senado. At hanggang sa ngayon ay wala pa rin daw silang natatanggap na formal invitation mula sa Senado na tatayong impeachment court. Sa July 6, inaasahang magsisimula ang paglilitis. Complete attendance daw ang prosekusyon at ang hamon nila sana raw walang absent sa mga senador. This is their constitutional duty as well. Kung ang 11 prosecutors ay merong tungkulin sa ilalim ng saligang batas, mayroon din pong constitutional duty ang 24 senators. Pero kung si Luis Ron tatanungin, tiwala raw siyang tutuparin ng Senado ang kanilang mandato sa ilalim ng pamumuno ni Senator Win Gatchalian. Kanina, formal lang naipasa sa Senado ng House Secretary General ang manifestation mula sa prosecution team. Laman nito ang kanilang paliwanag kung bakit hindi nila sinagot ang tugon ni VP Sara sa writ of summons. Hindi naman daw kasi direktang sinagot ng bise ang mga aligasyon laban sa kanya. Para sa agenda, Isaiah Mirafuentes, Abante. Abiso sa ating mga motorista, may oil price hike tayo bukas. Batay sa datos na inilabas ng Energy Department, tataas ang hanggang 5 pesos and 77 centavos ang kada litro ng diesel. Ang gasoline may dagdag na 30 centavos per liter, habang ang kerosene aabot ng higit 8 pesos ang patong. Dagdag ng DOE, may 47 days na halaga ng kabuang oil inventory supply ang bansa as of June 5. Naharap ngayon ang global airlines sa tinatawag na severe cost crisis dahil sa pagsipa ng presyo ng jet fuel. Ito ang sentimiento ng mga airline executive sa annual summit ng International Air Transport Association o IATA na ginanap sa Rio de Janeiro, Brazil. Babala nila, patuloy na magmamahal ang jet fuel dahil sa sigalot sa Middle East at geopolitical tensions. Dahil dito, nagbabawas na ng flights ang ilang carriers. Posible ring tumaas pa ang airfares. 6 sugatan sa pananaksak sa Penn Station sa New York City. At Blackpink Jennie, pinasiklab ang Governor's Ball. Susunod yan sa agenda.
Traffic check ulit tayo sa EDSA Mega Mall. Bumper to bumper ang mga sasakyan sa northbound lane. Mabilis naman ang southbound lane. Inaresto na sa Senado ang tinaguriang flood control king na si Curly Discaya para sa kasong malversation. Narito ang agenda report ni Ched Gatchalian. Matapos ang 9 na buwang pagkakadetenye sa Senado, sa Bulacan Provincial Jail ang bagsak ng government contractor na si Curly Discaya. Umaga nitong Lunes nang arestuhin ng PNP-CIDG sa Senado si Curly para sa non-bailable na kasong malversation. Kaugnay ang reklamo ng nasa 53 million pesos na maanumalyang flood control project sa Kalumpit, Bulacan. Mapapansing naka-arm si Curly nang arestuhin dahil pinasurgery ang kanyang balikat habang nasa Senate detention. Hindi kakasya din yung posas doon sa kanya ng kamay niya because of the injury. So, binantayan naman natin no special treatment sa kanya. Sumailalim din sa medical check-up at booking procedure si Curly habang nasa Senado. Magtatanghali na nang dumating ang patrol car na sakay si Discaya sa Malolos RTC. Ikinalulungkot daw ng kampo ni Curly na humantong siya sa pagkakaaresto matapos ang kanyang umanong pakikipagtulungan sa gobyerno. Ay bang, ay sino naman na? Sa'yo, bigay rin na. Kainan, sa'yo, nagsiwala kung ano yung kalakaran sa DPWH. Tapos, ito yung mararanasan niya. Kasi nambal na ko sa tao na ikaw na nga tumutulong sa gobyerno. Ikaw pa ang agency. Keep up with us kayo. Wala rin daw planong magpa-hospital arrest si Curly, pero balak nilang mag-motion for bail. Kasi kaya nakikita namin ang petition for bail, nawadong guilt is not strong. Yun na naman yung purpose ng petition for bail. Kahit na non-bailable yung kaso. Pero dagdag ng kanyang abogado, may ibubunyag daw si Curly na nasa 150 na mga pangalan na sangkot umano sa flood control scandal. Ilalabas to ito ng kanyang kliyente sa tamang panahon. Dumating din si DLG Secretary John Wick Remulla sa Malolos RTC. I believe personally to dispel any doubts na may special treatment ng mga Discaya. Pero kasi mga reports na dahil marami silang kadeal na mga big time na congressman at big time na senator na poprotektahan sila. Matapos ang hearing, dinala si Curly sa Bulacan Provincial Jail sa bisa ng commitment order ng korte. Sa 11 na individual na sangkot sa malversation at graft case ni Discaya, 9 na raw ang nasa kustodiyan ng pulis. Habang at large pa ang 2 DPWH officials na sina Ernesto Galang at Lorenzo Pagtalunan. Panawagan ng PNP-CIDG kinagalang at pagtalunan. Sumuko na lang at dumulog sa pulisya para na rin daw sa kanilang kaligtasan. Magpapatuloy ang mga operasyon ng otoridad para mahuli ang dalawa. Para sa agenda, Ched Gatchalian, Belunor News Channel. Kinasuhan na ni Senador Erwin Tulfo ng grave oral defamation ang ilan sa mga tinaguriang Maleta Boys. Bukod sa akusasyong isa umano siya sa mga tumanggap ng mali-maletang flood control kickback, bahagi rin daw ang senador ng isang human trafficking syndicate. Politics. And dahil nga may mga nagsilabasan, ito na yung sinasabi ko nung I think 3 months ago. Huwag nyo kami sama-sama niya sa survey na yan, presidential, tapos may lumabas pa, tapos mga pahayag ng mga political analysts na only a Tulfo can beat the Dutertes. Hindi naman kami interesado, kung tumakbo si Sara, di tumakbo siya. Nagkasundo na rin daw ang Gatchalian Bloc na magkaroon ng Senate Blue Ribbon Subcommittee na pangungunahan ni Senador Kiko Pangilinan. Kasunod yan ang hiling ni Attorney Levy Baligod na mag-inhibit siya sa flood control investigation. May sagot din si Tulfo sa paggigiit ni Senator Alan Peter Cayetano na siya pa rin daw ang SP. Kinikilala po ng anak ni Senator Lorraine Legarda, si Leandro Leviste, Congressman Leviste, ang nagiging legitimate po natin na chairman. Sumulat po siya sa akin through email na gusto niya po mag-appear sa hearing po ng Blue Ribbon sa pangunguna ko po.
Ibinasura ng Sandigan Bayan ang kasong graft laban kay dating Philippine Reclamation Authority Chairman Alberto Agra. Ayon sa korte, walang sapat na ebidensya na ipinag-utos o pirmado ni Agra ang Memoranda of Agreement kaugnay sa isang reclamation project sa Bacoor, Cavite. Unang inakusahan si Agra na nag-utos, nag-direct o kumatawan sa PRA sa pagpapatupad ng mga MOA kaugnay ng mga proyekto kasama ang partners nitong Frabel Fishing Corporation at Diamond Export Corporation. Dati rin siyang sinuspindi ng ombudsman matapos umanong i-award ang proyekto sa Bacoor sa kabila ng prior agreement ng Cavitex Holdings para dito. 6 ang sugatan sa pananaksak sa Penn Station sa New York City sa US. Agad naman nahuli ang suspect na isa umanong homeless person. Kinundana ni Mayor Zoran Mamdani ang atake na tinawag niyang unacceptable violence. Nangyari ang insidente sa gitna ng 2 major sporting events sa New York, ang NBA Finals at ang World Cup. Controversial ang pagdalo ni Kim Kardashian sa Monaco Grand Prix. Viral ang video kung saan tila inignore ng beauty mogul si veteran F1 broadcaster and former driver Martin Brundle. During his usual grid walk interviews, tinanong ni Brundle si Kim how she was doing and if she was enjoying the race. But his questions fell on deaf ears. Kim was in Monte Carlo to support 7-time champ Lewis Hamilton. As a proud girlfriend, ang reality TV star who was seen cheering on Lewis nang tinanggap nito ang trophy. Spotted din ang dalawa na nag-kiss after the race. Naging date night din ang 2026 French Open para kina Brad Pitt and jewelry designer Ines de Ramon. In a rare public appearance, umattend ang couple sa women's singles finals held at Roland Garros in Paris. Katabi nila sa seat sa US musician Flea at ang American fashion designer Melody Ehsani. 2022 nang nagsimulang mag-date sina Brad and Ines, 6 years after the actor's very public divorce with Angelina Jolie. Dati namang kasal si Ines kay Vampire Diaries actor Paul Wesley. Jennie sets the Governor's Ball stage on fire. Gumawa ng history ang Blackpink superstar as the first K-pop soloist to headline the festival. Kasama sa kanyang electrifying setlist ang fan favorites tulad ng Like Jennie, Mantra, Love Hangover at Damn Right. Kinanta rin niya ang ilang unreleased songs as well as her most recent hit, Dracula, that made her the only 5th Korean act to break into the top 10 on Billboard's Radio Songs chart. Ginanap ang Governor's Ball sa Flushing Meadows Corona Park in New York. Linda Walker is finally in the Philippines. Nasa bansa na si trending Chinese actress Zhang Yingfei for a very special cause. Ang detalye sa Agenda Report ni Avia Zunich. Thousands of Filipino fans, students, content creators, and supporters gathered at NAIA Terminal 3 to welcome Chinese actress Zhang Yingfei. Siya ang star ng viral microdrama na Linda Walker, The Heiress Who Won with Brains. Nasa Pilipinas si Zhang mula June 8 hanggang 10 para itaguyod ang edukasyon, pagpupursige at pagkakaibigan ng Philippines at China. Sumikat ang karakter na Linda Walker dahil sa kwento nito ng pagtagumpay sa kabila ng mga pagsubok sa pamamagitan ng talino, sipag at edukasyon. Zhang Yingfei explored Intramuros at Binondo at nakipagkita kay Manila City Mayor Isko Moreno upang palakasin ang ugnayang pangkultura at isulong ang turismo at educational exchange sa pagitan ng Philippines at China. Nakatakda rin siyang lumahok sa ilang media interviews upang ibahagi ang mensahe ng pagtiyaga, pagkatuto at pagkakaunawaan sa pagitan ng mga Pilipino at Chino. Para sa Agenda, Avia Zunich, Billionaire News Channel. Dating Kong Miao, Kiko Barsaga muling pumalag sa pagpapatalsik sa kanya sa kamera. At kilalanin ang mga nagwagi sa 2026 Tony Awards. Susunod yan sa Agenda.
Delayed na ang educational programs ng gobyerno dahil sa Senate gridlock. Isa ito sa mga dahilan na nag-udyok sa isang high school teacher na magpasaklolo sa Korte Suprema. Ang detalye sa agenda report ni Attorney Karen Jimeno. Kumpiyansa ang high school teacher na si John Barry Tayam na magbibigay ng linaw ang Korte Suprema sa issue ng quorum sa Senado noong Hunyo 3. Sa At the Forefront ng Billionaire News Channel, sinabi ni Tayam na mahalagang magdesisyon na ang SC sa kanyang petisyon para hindi na gawing basehan ang kaso ng Avellino versus Cuenco na dekada na ang nakalipas. I think it's time na rin to revisit. Ilang taon na rin nakalipas, that was 1949. Nagbago na rin ng ilang konstitusyon, tapos may mga bagong liderato na rin sa ating Senado. And through this, magkakaroon ng bagong decision. Giit ni Tayam, apektado ng gridlock sa Senado ang pag-usad ng mga panukalang may kinalaman sa edukasyon at iba pang mahahalagang issue. Ngayon, as a teacher, nagbago na yung curriculum and then may biglang tri-term na mangyari. Mababawa sa amin ang teaching loads. The 15 core subject of senior high school will be reduced to 5. So I was hoping na may umusad din na bill doon sa ating, I could say, sa Senado. And yung pagpalit ng chairmanship from Senator Bam, napunta sa iba, then bumalik ulit kay Senator Bam. So medyo magulo. And dagdag ni Tayam, siya mismo ang nagsusulat ng petisyong isinasampa niya sa Korte Suprema nang walang tulong ng abogado. So Teacher Barry, ikaw ba nagpre-prepare nitong mga petitions na to or do you hire a lawyer to do it? Just, I don't hire a lawyer po. Ikaw mismo? Ako po mismo. Inaaral ko po, binabasa ko po, pinagpupuyat ako po, and sariling gastos ko rin. Patuloy pa rin ang pagbanggaan ng Gatchalian Bloc at Cayetano faction sa kung sino ba ang dapat mamuno sa Senado. Para sa agenda, Attorney Karen Jimeno, Billionaire News Channel. Big winner ang Schmigadoon on Broadway's Biggest Night. Nanalo ito bilang Best Musical sa 2026 Tony Awards held at New York's Radio City Music Hall. Based on a TV series, tungkol ang Schmigadoon sa isang modern couple who are drawn into their musical theater fantasy world. Sometimes singing, dancing, a lot of jokes, and a happy ending is really all you need. Wagi naman bilang Best Play ang Liberation, while Ragtime won Best Musical Revival. Bukod sa pagiging host ng ceremony, pasabog din ang opening number ni Pink, who performed a Broadway updated rendition of Lady Marmalade. May anniversary tributes din para sa Chicago, The Book of Mormon, A Chorus Line, and Rent. Pop star Ariana is back. Ariana Grande has made her long-awaited return sa concert stage as her Eternal Sunshine Tour kicked off at Oakland Arena in California. Pinerform na rito for the first time ang kanyang latest single na Hate That I Made You Love Me. This is the first track of her upcoming album, na Petal, which will be released next month. 2019 ang huling nag-concert si Ariana for her Sweetener World Tour. She then went back sa kanyang pagiging actress era, starring in films like the box office hit na Wicked. Star-studded ang naging second wedding ni Dua Lipa and Callum Turner. The two tied the knot in a grand 3-day celebration sa Palermo, Sicily. Kabilang sa mga dumalo si Elton John, who even performed his hit track, Your Song. Other notable guests include Donatella Versace, Joe Alwyn, Olivia Dean, and Charlie XCX. Una nang kinasal sina Dua and Callum in an intimate ceremony at a town hall in London. They were first rumored to be dating in January 2024 before going IG official in July of that year. Alex Iyala umangat sa world rankings after magkampiyon sa Birmingham Open. And what made Serena Williams return to professional tennis? Susunod yan sa agenda.
Check ulit tayo. Sa Elliptical Road, moderate ang daloy ng mga sasakyan papasok ng Commonwealth Avenue. Mabilis naman ang kabilang lane. Ngayong opisyal lang nagsimula ang tag-ulan, muling pinag-iingat ang publiko sa tinatawag na wild diseases. Ang detalye sa Agenda Report ni Pierre Pastor. Panahon na naman ang waterborne diseases, influenza, leptospirosis at dengue o WILD. Dahil sa baha, maaring mapasukan ng microorganisms ang mga daluyan ng tubig na magiging sanhi ng waterborne diseases gaya ng cholera at typhoid fever. Ayon sa mga eksperto, delikado lalo na sa mga matatanda at mga batang below 5 years old ang naturang sakit. Ang influenza virus naman ay mabilis kumalat lalo na kapag malamig na ang panahon. Ang mga tubig, baha at stagnant water ay pinamumugaran ng mga insekto gaya ng lamok na may dalang dengue. Ayon sa DOH, naging epektibo naman daw ang kampanya ng taob, taktak, takip at tuyo. Bumaba raw ang kaso ng dengue ngayong taon ng 56%, kaya hinihikayat ng DOH na ipagpatuloy ang paglilinis, hindi lang sa mga kabahayan, kundi sa buong komunidad. Mula January 4 hanggang May 23 ng kasalukuyang taon, ang naitala lamang nationwide ay 50,727 na kaso ng dengue kumpara sa 114,308 noong nakaraang taon. Ang leptospirosis naman ay galing sa ihi at dumi ng daga na kapag nakuha sa tubig baha ay nagiging sanhi ng renal failure at maaring ikamatay kapag hindi naagapan. Paalala ng DOH na hanggat maaari, iwasan ang paglusong sa tubig baha at laging linisin ang sarili at ang kapaligiran. Para sa Agenda, Pierre Pastor, Billionaire News Channel. Update naman tayo sa lagay ng panahon mula sa ating ka-weather, BNC resident meteorologist Benison Estareja. Benison, balita namin nasa Vietnam ka. Yes, Willard, nandito ko ngayon sa Mindanao sa Central Vietnam. Di tulad dito na mainit at maaraw, patuloy ang mga pagulan sa kanlurang parte ng Northern at Central Luzon dahil pa rin sa hanging habagat. Base naman sa latest satellite animation, isang cloud cluster po ang namataan sa kanluran ng Batanes sa labas ng Philippine Area of Responsibility. Ayon sa Pag-asa, posible pong may mabuo dyan na low pressure area sa loob ng 3 araw at posibleng kumilos ng pahilagang silangan. Ibig sabihin, maaari itong pumasok ng PAR at tumawid sa Taiwan at Northern Philippine Sea kagaya ng bagyong Esther. Kaya ka-weather, patuloy na magantabay sa developments ng sama ng panahon na ito. Sa weather forecast ng Pag-asa, bukas, June 9, araw ng Martes, pinakang uulanin po dahil sa habagat ang Batanes, Babuyan Islands at Ilocos Norte. Posible sa mga lugar na yan ng light to moderate rains, kaya mag-ingat pa rin sa banta ng baha at pagguho ng lupa. The rest of Luzon, kabilang ang Metro Manila, kahit nagsimula ng tag-ulan ay maraming lugar pa rin po bukas ang magiging maaraw at mainit. Ngunit sa hapon at gabi, sasamahan pa rin yan ng mga biglaang ulan at thunderstorms kaya huwag pa rin kalimutang magbaon ng payo. Pagdating sa Palawan, Visayas at Mindanao, halos katulad pa rin na weather conditions ang mararamdaman ngayong Martes. Bukod sa magiging maaraw muli at mainit ang panahon sa maghapon, meron pa rin tsansa ng saglit na ulan at thunderstorms, lalo na sa may Northern and Central Palawan, Western Visayas at Northern Negros Island. Kaya huwag pa rin kalimutan ng payong bilang panangga sa init at sa thunderstorms. Sa mga kababayan po nating naapektuhan ng lindol kaninang umaga sa Mindanao, iba yung pag-iingat muli sa mga pulupulong ulan sa hapon yan, lalo na sa Sorsogon, Davao Oriental at Davao Occidental, kung saan mas mataas ang tsansa ng bahagya ang pagguho ng lupa. Mula Miyerkules naman hanggang Biyernes, mananatiling mahina ang hanging habagat at tanging maaapektuhan lang ang ilang probinsya sa Northern Luzon. Habang sa natitirang bahagi ng bansa, malatag-init na panahon pa rin ang mararanasan sa mga susunod na araw. At kung may pag-ulan man, dahil lang ito sa localized na ulan at thunderstorms. At yan muna napapanong balita ngayong Lunes. Ako po inyong ka-weather mula dito sa Mindanao, Central Vietnam, Benison Estareja na nagsasabing, ang swerte darating sa tamang panahon. At last, tinuldukan na ni Pinay tennis superstar Alex Ayala ang check curse sa kanyang karera. Nasungkit niya ang ikalawang WTA singles title sa Birmingham Open. Narito ang agenda report ni Sheila Salaysay.
Game, set them up. Hindi nagpatinag si Alex Ayala sa harap ng pressure matapos muling patunayan ang kanyang tapang at tibay ng loob sa pagkamit ng kampyonato sa WTA 125 Birmingham Open sa England. Sa kabila ng matinding hamon mula sa batang tennis sensation ng Czech Republic na si Nikola Vartunkova, nakabawi ang 21-year-old na Pinay matapos maiwan sa unang set para maipanalo ang laban 5-7, 6-3, 7-5. Sa pagkakampyon niya sa Birmingham, hindi lang tropeyo ang kanyang naiuwi. Nabasag na rin niya sa wakas ang 12-match losing streak laban sa mga manlalarong Czech. Isang hadlang na matagal nang sumusubok sa kanyang pag-angat sa professional tour at sa pagkakasama ng kanyang pangalan sa hanay ng mga naging kampyon sa torneo tulad nila Billie Jean King, Martina Navratilova at Maria Sharapova. Ibinahagi ni Ayala na ang tagumpay na ito ay nagsisilbing inspirasyon para mas pagbutihin pa ang kanyang laro at ipagpatuloy ang pag-abot sa mas mataas pang antas ng tennis. I am so honored to be lifting this trophy today, but lifting this trophy does not mean that I will be among the greats yet. So I'm motivated to keep working and I'm grateful for the part that this trophy has played in my journey. Habang patuloy na umaangat sa mundo ng tennis, hindi nakalimutan ni Ayala ang mga Pilipinong nagbigay sa kanya ng lakas at inspirasyon ng kanyang kampanya sa Birmingham. It's incredibly special and I like to say that home is a people and not a place. Kaya mga kababayan, maraming salamat sa suporta. Ayan, ang dami ninyo ngayon. Maraming salamat. Dahil sa kanyang pagkakampyon sa Birmingham, umangat si Ayala ng 4 na pwesto sa pinakabagong WTA rankings bilang world number 33. Next stop ni Ayala ang prestigyosong Queen's Club Championships para ipagpatuloy ang kanyang paghahari sa grass court at muling itaas ang bandila ng Pilipinas sa pandaigdigang entablado. Para sa Agenda, Sheila Salaysay, Billionaire News Channel. Wala raw nafe-feel na pressure si Serena Williams, who's coming out of retirement this week. The former world number 1 will compete sa doubles tournament ng Queen's Club Championships in London. This comes 4 years after Serena stepped away from professional tennis to focus on her family. Last December, the 23-time Grand Slam winner ruled out returning to the sport. But in a press conference nitong Sunday, she explained what made her change her mind. And then was just talking to a few people and just, chatting about different possibilities of just having fun and, something a little bit different. And so just kept talking and talking. And then I was like, well, why not? For lack of a better explanation. But uncertain daw if maglalaro pa siya sa singles tournaments na sabi niya hindi part ng kanyang journey for now. Pope Leo and Antonio Banderas in one stage. Nangyari ito sa isang cultural gathering in Madrid on the second day of the Pope's 7-day visit to Spain. In a speech, Antonio reflected on the enduring relationship between faith and artistic expression. The Pope naman urged the crowd to be human amid rapid social and AI changes. During the event, nagkaroon din ng performance from the musical Godspell na produce mismo ni Antonio. Diamond necklace ang grad gift ni Jinky Pacquiao sa daughter na si Queenie. The 17-year-old recently graduated high school sa Brent International School of Manila. Very proud mom si Jinky, who says Queenie has been her greatest joy. She cannot wait daw to see what God has in store for her daughter. Dagdag pa niya, may Queenie's future be as bright and beautiful as she is. Si Queenie ang youngest daughter ni na Jinky and boxing legend and former Senator Manny Pacquiao. Ann Curtis treats herself to a well-deserved shopping spree. Finlex ni Ann on Instagram ang ilang pics niya sa Singapore with
yours truly, the multimedia star was actually there for her annual checkup. But gaya nga ng sabi niya sa caption, nag-Chanel maxing na rin siya because she's been working extra hard. And honestly, no one deserves it more. Bukod sa hosting and mom duties, busy din ang aktres sa kanyang upcoming series na By Bus, The Undesirables, which will be released on Netflix this year. Deserving naman si Anne of that shopping spree in Singapore, di ba? Oo naman. She is one of the hardest working women in this industry and also, it's her money. I know, exactly. Yeah. Exactly. Wow, so I should have that license too. Chanel maxing. Oh, pero hindi, ayoko na. Ibibigay ko na, mag-aano na lang ako, I will save dogs and cats. Ibigay na lang natin sa, sa mga animals. Oo, Correct. di ba? Well, not to make, baka naman na Anne will feel guilty. No. Hindi of tayo course not. shopping shaming. Is there such a thing? No, well-deserved naman. Yeah. But there is such a thing. Of course, Some sometimes, people. sometimes when you feel like, you could have maybe given it to something else. But I think it's But also she also has her charities. Yeah. Yes. Oh. But I think it's also important to reward yourself, diba? Like Anna's been working nonstop since she was like 12 years old. So Correct. And she's been giving back a lot too. Yes, and she's one of the top taxpayers in the country. Oh, why Diba? not? Naku, isa pala siya sa mga nabiktima ng pagnanakaw dito. So girl, go! Mag-shopping ka na mag-shopping. Ay, nako. O anong tingin mo? Lahat tayo biktima no? Lahat tayo biktima. So, ang magagawa lang natin ngayon ay maghintay ng susunod na kabanata dahil mukhang dalawa ang ating Senado ngayon. Yes. I think the more the merrier. 2 teams. Ha? Oo, 2 teams. In this case, the more the merrier ba talaga? Para sa atin, meron tayong pelikulang teleserye na pinapanood with popcorn at of course, heyday for the media. Pero nakakasad lang na parang huminto yung some of their work, di ba? Like what you reported earlier with the schools and everything. Yun lang yung medyo nakakasad na because of this, everything na kaguluhan na nangyayari. Anong some of the work? Most A lot of the work. of the work. Yeah. Oo. Tapos naipit yung promotion ng mga generals. Ganun. Oo, Naipit dahil din. yung iba sa kanila magre-retire na. Kaya kung hindi nila nakuha yung promotion, yung huling sweldo nila yung makukuha nila sa pension. Oo. Kaya yun ang mga real life effects. Well, ng away if nila. you look at all the effects, hindi tayo matatapos ng isang oras. Ang dami down the line, hindi ba? So, tingnan natin kung ano po ang susunod na kabanata at kung sino po ang maglilipatan. Naghihintay pa rin tayo. Sinong forecast mo? Ay, meron na akong suspecha. Ako pero din, meron sige, tahimik lang ako. Oo, tahimik lang din ako. Kayo, may mga suspecha Meron na kayo? rin. Quiet na Yes, lang ako. So quiet yung na mga rin ako. family topics namin pag Sunday, bawal i-share. Okay. At iyan ang ating agenda ngayong gabi. Ako si Willard Cheng. Ako naman po si Erica Christensen. For more news and features, visit our official website, bnc.ph. Ako naman po si Raymond Gutierrez. At ako si Corina Sanchez Rojas. Sa bawat issue may anggulo. At ang balita may agenda.